Muli po, good morning and happy Sabbath sa ating lahat. Muli po tayong mag-aral at pumuri sa ating Panginoong Diyos sa banal na araw ng Sabbath na ito. Sa ating pong pag-aaral, ang ating pong topic ay may pamagat na Recognizing God's Ownership. Ang sabi sa Deuteronomy 10 verse 14, Behold the heaven and the heaven of heavens is the Lord's thy God, and the earth also with all that therein is. At sa Psalms 24 verse 1, a Psalm of David, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ito po ay kinote din ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 10:26. Now, everything was created by God. It was created by Him and for Him through His Son. And throughout history, we have seen people claiming that they own the things that they have. Now, kung maalala po ninyo, the main reason why Nebuchadnezzar was turned into an animal because while he's looking doon sa kanyang great city of Babylon, ay sinabi niyang, hindi ba't ako ang nagpagawa nito para sa aking kaluwalhatian? So Nebuchadnezzar is claiming that everything that he has is by his own hand and he's no longer recognizing God that put him into power. Kasi pinapaalala sa kanya ni Daniel na ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, pero para sa paningin niya, wala namang ginawa ang Diyos para makamit ko ito. Sarili ko ang tawag dyan, ang may dahilan kung bakit meron akong ganito. Isang malaking kaharian. And by that, God has showed him who really is control of the universe. And sometimes, we are like Nebuchadnezzar. We do not recognize na kung ano man yung meron tayo ay pahiram lang sa atin ng Diyos. We abuse everything that God has provided for us. And then we're going to question na, bakit nagkakaganito ang buhay ko, Panginoon? Not realizing na yung mga bagay na ginagawa natin ay bunga lang ng mga choices na ginawa rin natin. So, even our own bodies, can we say na sa atin ito? Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Clearly, sabi ng Biblia, hindi nyo pag-aari ang inyong mga sarili. Bakit? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are. So the main reason na hindi natin pag-aari ang ating sarili ay dahil binayaran na ito ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. So therefore, tayo ay kanyang pag-aari. Kaya nga, in response to God's ownership, we need to glorify God in our body, in our spirit, na pag-aari ng Diyos. Sa 1888 materials, ano po? Sabi niya, the moment the workmanship of God refused obedience to the laws of his kingdom, that moment he became disloyal to the government of God and he made himself entirely unworthy of all the blessings wherewith God had favored him. Balik tayo sa creation. When God created man, God already prepared everything for him. Hindi nunang lalangin ng Diyos ang tao. Inuna niya lalangin yung mundo, yung tubig, yung kalawakan, yung hayop, yung lupa, yung hangin, lahat ng bagay na pwedeng pakinabangan at ikasiya ng tao ay nilalang ng Diyos para sa tao. Ang nagkasala si Adan at si Eva, lahat ng bagay para sa kanila ay wala na silang karapatan. Ito ang sabi ni Sister White. Ba't nandito na tayo? Okay. By rebellion and apostasy, man forfeited the favor of God, not his rights, for he could have no value except as it was invested in God's dear Son. This point must be understood, forfeited all those privileges which God in his mercy presented as a free gift
at treasure in trust to be used to advance His cause and His glory to benefits the beings He made. Kaya nga, malinaw na wala na siyang karapatan sa kung anumang bagay na ipinagkaloob ng Diyos. Now, nawala dito. I was looking for even yung air that we breathe ay wala na tayong karapatan. Anyway, hindi kung nawala sa slide ko. Lahat ng bagay, kahit pa yung hangin na ating hinga, yung araw na umiinit sa atin, wala tayong karapatan sa kung hindi ito. Kaya, dugo ni Kristo. So, how are we claiming na parang pag-aari natin ng lahat? Na parang tayo ang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo? A lot of people do not realize that to live is actually a privilege. Parang pagbuhay, karapat itong mabuhay. And some people are sasabihin, hindi ka naman ginawang mabuhay eh. Inanak-anak nyo ako rito eh. But how many people today are being ungrateful? Para bang God owes them everything. Now let's remember the parable of the talent. Sino makakaalala sa parable ng talent? Ano tayo? Ito. Sabi sa Matthew 25:15, alam naman natin yung kwento nito. Mayroong isang master na sabi niya, I'm going for a long journey and kailangan bigyan ko kayo ng responsibilities. Yung isa, binigyan niya ng 5 talento. Yung isa, 2 talento. Yung isa ay binigyan lamang ng 1 talento. And let's take for consideration itong statement. To every man according to his several ability and straightway took his journey. Talent na binigay ng Diyos depende sa abilidad. So hindi po equal ang talent ng bawat tao. Ang iba may 5, ang iba may 2, ang iba may 1 lang. But the point is, kung merong talento ang ibinigay ang Diyos, ibig sabihin yun yung kaya nating kaya nating gampanan. Kasi kung hindi ka naman binigyan ng talento sa isang bagay, ibig sabihin hindi ka para doon. At kung may talento kang para sa ganitong bagay, huwag mong isipin na mas lesser yung value ng talent mo kasi yung ibang tao ay may ibang talento. 'Di ba? Sabi nga, some are apostles, teachers, evangelists, pastors. Iba-iba yung abilidad, iba-iba yung kaloob na binigay ng Diyos, pero lahat ng kaloob na yon ay maaaring gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. And what are those talents? Some were given the talent of wealth, property, strength, speech, influence, time, and skills. Pwede mong sabihin na wala na akong kayamanan, wala akong pag-aari. Di ba pwede ka naman magsalita? Ay, hindi ako magaling magsalita. Ay, di ba may lakas ka naman? Ay, wala akong ganun, pero may influensya ka, di ba? But all of us, meron tayo kahit paano na skill. However small it is it is a God-given gift. But all of us, kung meron mang equal na talent na binigay ang Diyos, pansinin nyo lahat ng ito, maliban sa isa, hindi yan equal. Hindi tayo pare-pareho ng wealth. Hindi tayo pare-pareho ng dami ng property. Hindi tayo magkakasing lakas. Hindi tayo pare-pareho ng paraan ng pananalita. Magkakaiba yung influence natin. Magkakaiba yung skills natin. But there's one thing that God has given us equally, and it's the talent of time. But some people can multiply their time more than others. Why? Because some people can do multitasking. Some can employ others. And alam niyo po yun, even though we only have 24 hours a day, yet with the wise use of the time, pwede tayong makagawa ng para sa kaluwalhatian ng Diyos. And if we do, kung maging faithful tayo dito sa pinagkatiwala ng Diyos na ito sa atin, He will be glorified in us. Now, let's go back doon sa parable ng talent. Does the master expect something in return mula doon sa pinagkalooban niya ng talento? Sabi niya, kung mapapansin natin, alam ng mga servants that their master is expecting something in return. Na kailangan pagbalik niya, makita niya
na merong nangyari sa pinahiram ko sa inyo. So yung 5 talento nag-produce ng panibagong 5 pa, yung 2 nag-produce ng panibagong 2, pero yung isa, sabi niya, alam ko kasi na matapang ka, kaya tinago ko yung talento. No, anong sabi ng master? Hindi dapat nilagay mo man lamang sana sa bangko, sa exchanger, para pagbalik ko, meron akong kinita kahit papaano. So God does not want us to bury our talent. Gusto niya, gamitin niya yung talento natin para palaguin pa ito. And some people would like to teach na hindi na natin kailangan magtrabaho, dadating na ang Panginoon. No, while waiting for God, we still have to eat. While waiting for God, we still have to buy things. Marami pa tayong kailangan para mabuhay. So kung hindi tayo kikita, so ano mangyari sa buhay natin? So, nais ng Panginoon na kung ano man yung kanyang ipinahiram na talento ay meron siyang makuhang kapalit. And take note of this. Sabi nga, di ba, with great power comes great responsibility. That's actually a biblical idea. Kasi sabi sa Luke 12:48, but the servant who did things that deserve the beating without knowing it will receive a light beating. Much will be required from everyone to whom much has been given. But even more will be demanded from the one much has been entrusted. So kapag maraming responsibilidad na ibinigay sa'yo, may malaking expectation. Kapag maliit lang yung binigay na responsibilidad sa'yo, maliit lang din yung expectation. So, paano lalaki ang responsibilidad mo? Di ba ang sabi, honesty in little things. Siya ang honest sa maliit, magiging honest siya sa malaki. Siya na faithfully ginagampanan yung maliit niyang duty, ay siguradong faithfully gagampanan din niya yung malaking duty. Kaya wag tayong mainggit, wag tayong malungkot, wag tayong panghinang loob at sasabihin natin, bakit si ganito marami siyang duties? That would mean God has already seen in that person na kaya niya yung duties na yon. Kasi kapag ibinigay sa iyo yung duty ng taong yon, baka hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So, bago tayo mangarap ma-promote sa mas mataas na posisyon, even sa mga kumpanya, pansinin niyo po, lahat naman po nagsisimula sa rank and file. Hindi ka naman manager kaagad, hindi ka naman supervisor kaagad. So kapag nakita ng mas mataas sa'yo, naging efficient ka, so you will be suggested for promotion, di ba? And then hanggang sa makaakyat ka sa mataas na posisyon. That is the same thing with the responsibilities sa gawain ng Diyos. Even Prophet Samuel, when he was young, he was not given yung responsibilidad na beyond dun sa kapasidad niya. Si Elisha, pansinin nyo, hindi naman siya agad propeta. Nagsilbi muna siya kay propeta Elijah. So, yung pagganap ng tapat sa maliit na gawaing pinagkakaloob sa atin ay natitest ng Diyos kung karapat dapat tayong pagkalooban ng mas malaking responsibilidad at pananagutan. So, let's focus on one of the things that is most common na hindi nabibigyan ng atensyon. And I think even within our movement, ay alam na alam natin itong talatang ito, but sometimes people feel this as a burden, not as a blessing, kasi ang hirap-hirap naman yan, Brad, maliit na nga yung kinikita ko, bakit kailangan ko pang gawin yan? Now, I'd like you to focus not on the things, or not on the amount that will be removed, but on the promise na anong gagawin ng Diyos kapag ginawa mo yung kondisyon na ibinigay niya. So, one thing that we need to remember first, nothing that we possess is our own. Everything na meron tayo ay sa Diyos. So, let's take for example, ako ay may-ari ng bahay. Ikaw ay pinatitira ko. At merong pagkain sa rep na pera ko ang pinambili. At sabi ko na kakainin ko nga itong mangga kasi nagugutom ako. Ay wag, sa akin yan.
Ikaw na nakikitira lang, na binibigyan ko lang, pagbabawalan mo ako na kunin yung para sa akin. Anong tawag sa iyo? Now, let's focus not on the things na mawawala, but rather, ano yung ibabalik sa atin kapag ginanap natin yung kalooban ng Diyos na pinag-uutos niya sa atin. Sabi dito, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Sabi niya, dalhin niyo ang ikapo. At anong gagawin niya? Sabi niya, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. How many people are complaining na ang hirap ng buhay, kakaunti ang kita, but paulit-ulit, taon-taon nyo na lang ang maririnig mo, pero hindi nila tinitingnan, ano ba yung source ng kahirapan mo? Masipag ka naman. Nagpupuyat ka, nagmigising ka na maaga para mangyari yung gusto mong mangyari. Pero bakit parang walang nangyayari sa buhay mo? Now, kung hindi ka pa believer, sabi ng Panginoon, at times of ignorance, God winked at. So that's why yung mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan tungkol sa tithing, makikita nyo, nagpa-prosper yung mayaman. But when the truth about giving back to God what He owns is presented to the person, at kapag nineglect niya yun, magkakaroon siya ng responsibility na pagsisisihin niya balang araw kapag hindi niya ito tinupad. So, balikan natin. May kondisyon, may pangako. Kapag tinupad yung kondisyon, ano sabi? Ang Diyos, the Lord is not slack concerning His promise. Kapag sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Kapag hindi natutupad yung sinabi ng Diyos, ano ang malinaw doon? Yung part mo doon sa kondisyon, hindi mo natupad. So people, instead of asking why are these things happening to me, ang itanong natin, Panginoon, ano ba ang hindi ko natutupad sa kalooban mo? And if we open our eyes on the things that we fail to do, di ba? Sabi nga na nung mga Hudyo na nagta-tithe kami at kung ano, pero sabi ng Panginoon, oo, nagta-tithe nga kayo. Pero dapat hindi lang dapat 'yun ang ginagawa nyo, dapat ginagawa nyo rin yung mas higit pa rito. So, hindi natatapos sa pagbibigay ng ikapo. But eventually, that proves that Jesus is not condemning the giving of the tithe. Jesus is commending them for giving the tithe, but rebuking them for neglecting yung mas greater duty, which is yung kabutihan para sa kapwa. So, balik po tayo. Ito yung tanong sa Malakay. Will a man rob God? Nanakawan mo ba ang Diyos? Balikan natin yung illustration ko kanina. Meron akong bahay, pinatira kita dahil naawa ako sa iyo. Ako ang nagbibigay ng pamalengke, nagbabayad ng kuryente. Sa akin lahat, ikaw nakikitira ka lang. Pero pag may gusto akong kainin, ayaw mo akong pakainin dahil sabihin mo sa akin yan. That is the very same situation when we do not give back to God what we owe Him and what He commanded us to give. Bakit? Ang tanong is, nanakawan ba ng Diyos ang tao? Subalit ninakawan nyo ako. Ang tanong ng mga tao, saan ka namin ninakawan? Sa mga ikapo at mga handog. Now, I'd like you to focus on the next verse. Some people will normally, bago mag-collect ng tithes and offerings, people are reading the verse 8, yung binasa natin kanina. Ano ba yun? Saan yung una? Yung 10 pala, yung nang babasahin. Pero, nakakalimutan nilang basahin yung verse 9. Kasi dito sa verse 9, may karugtong yung pag ninakawan mo ang Diyos. Ang sabi dyan, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. So kapag hindi tayo nagbigay ng ating kapatandog, ano po ang kalagayan natin sa mata ng Panginoon? Napakalinaw po, mga magnanakaw. Bakit? Because the tithe is never ours. It is the Lord's. So nakakalungkot kung hanggang ngayon ay hindi natin na-realize kung gaano kabigat itong
kaso kapag hindi natin tinupad ang utos ng Diyos. Kasi po, alam natin na ang Ten Commandments, isa dyan ang labagin mo, lalabagin mo lahat. Eh, paano kung hindi ka nag-tithe? Sumamba ka ba sa Diyos-Diyosan? Hindi naman ako sumasamba sa Diyos-Diyosan na. Hindi lang ako nag-tithe. No, balik tayo. Kung hindi ka nag-tithe, sinong prioritize mo na bigyan ng pera ng Panginoon? Kung binigay mo sa pamilya mo o ginamit mo para sa sarili mo, lalabas, meron kang mas priority kesa sa Diyos. So therefore, meron kang Diyos-Diyosan. And the rest is, di ba, sinasabi mo Kristiyano ka pero magnanakaw ka, di sinungaling ka. That's the point of knowing and following every single precept of the Decalogue. And when we do not give back to God what He owns and what He requires, we are labeled as robbers. Di ba? Parang ang sakit pakinggan. Mga magnanakaw kayo, sabi ng Panginoon. Kaya nga para wag kayong maging magnanakaw, babasahin natin yung verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse. Now, kasunod ng pagnanakaw sa Diyos, ang sabi ay may sumpa, pero kasunod ng pagtupad, ang sabi ay mayroong pangako ng pagpapala. At ang Diyos ba sa panahon ni Malakyas ay iba sa Diyos ngayon? Sabi ng Panginoon, "For I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed." Hindi siya nagbabago. Kung nire-require niya ang kanyang mga anak noon na magbigay para sa gawain niya, nire-require pa rin niya ang kanyang mga anak ngayon na magbigay para sa gawain. So if we consider ourselves as children of God, we will not withhold what is for God. And sa testimonies for the church, nilinaw ng ating propeta, ang sabi niya, God has not changed. The tithe is still to be used for the support of the ministry. Hindi ito para sa ibang bagay, ito ay para sa suporta sa ministeryo. Pero bakit nahihirapan ng ating mga manggagawa? Now, maraming mga tao ang nag-iisip na hindi ko maibigay yung 10% kasi nga kulang pa yung sahod ko. Alam niyo po ba ang kaso nun? Ang tawag doon is pagkawalan ng pananampalataya. You do not believe that God can provide for you if you obey His will. And anong sabi ng Biblia? Whatsoever is not of faith is sin. Kapag hindi mo ginampanan yung gawain ng panampalataya, magiging kasalanan ito sa iyo. I'd like you to look at this quotation na ito po ang realidad ng marami sa mga manggagawa ng Diyos sa ngayon. Sabi dito, God's ministers are His shepherds, appointed by Him to feed His flock. The tithe is His provision for their maintenance, and He designs that it shall be held sacred for this purpose. The Lord desires that His servants shall be sustained in a proper manner, not in so niggardly a way that they are constantly embarrassed for want of funds. So hindi po pala nalulugod ang Diyos kapag ang kanyang mga manggagawa ay nahihirapan dahil walang nagbibigay ng pondo. I have been shown cases which those working in ministry, men who were just as deserving as are those employed in the publishing houses, have been left without sufficient means to support their families. The censure of God is upon the churches that will permit this. One of the greatest burden for me is whenever I see my fellow workers na kulang ang kanilang natatanggap. And it has been my desire mula po nung nakapasok ako dito sa gawain na paano ako makakatulong sa iba pang mga manggagawa. Pero hindi ko po kayang gawin kasing mag-isa yun. Without the support of the church, without the members of our church, especially this association. Kaya nga po tayo nag-organize, di ba? Para magkaroon tayo ng systematic benevolence na magiging malinaw kung saan napupunta yung ating mga pondo. Yet, why is it that there is a dearth of means sa atin pong treasury?
Nakita niyo po ba yung report ni Sister Aiza regarding sa ating collection? Will you be happy and will you be able to sustain the work properly kung ganun lang kaliit? Although ang Panginoon ay nagbibigay ng pondo galing sa ibang paraan, yet hindi ba nakakahiya na tayo na nag-aangkin na bayan ng Diyos ay hindi natin sinisiguro na yung ating mga manggagawa ay well provided? Wala naman po sa manggagawa natin ang nabubuhay sa luxury. Wala naman po ditong merong kung anong bagay na hindi kailangan. But many people, many ministers are actually suffering from want because there is a dearth of funds in our treasury. Sabi pa ng Spirit of Prophecy, our minister should be dealt with in a fair, liberal Christian manner. So kailangan lang daw iwasan yung extravagance. Economy must be practiced for the ones of the cause of God are many, and it must advance. So there are some churches na merong extra fund. Ang sabi nga ng, hindi ko na nilagay dito, kung merong extra fund, sana itulong sa iba. Or kung marami talagang pondo, hindi ba dapat mas marami ng manggagawa ngayon? When our people will not become faithful in giving back to God what is His due, they will be responsible sa paghihirap na nararanasan ng mga manggagawa. Kaya ang sabi, ang payo is, hasten my brethren and sisters to bring to God a faithful tithe and to bring Him also a willing thank offering. Balikan natin. Nagtatanong ba tayo, bakit hindi tayo nagkakaroon ng blessing na gusto nating mangyari? Na ini-expect natin na dapat mapunta sa atin. So sabi dito, there are many who will not be blessed till they make restitution of the tithe which they have withheld. God is waiting for you to redeem the past. The hand of the holy law is laid upon every soul who enjoys God's benefit. Ano daw po? Nagtatapat naman ako ngayon pero bakit wala pa rin yung aking ini-expect na blessing? So ang sabi pala, pag hindi ka nagkaroon ng restitution sa mga hindi mo ibinigay na mga ikapo dati, hindi mo matatanggap yung blessing na gusto mong matanggap. At meron kang judgment. The hand of the holy law ay nasa iyo dahil nagbebenepisyo ka sa biyaya ng Diyos. Kaya ang payo sa atin, let those who have kept back their tithe make an accurate reckoning and bring to the Lord that which they have robbed His work. Ako, medyo mabigat yung salita po dito, ano? Yung mga hindi nagbigay ng ikapo sa mga nakaraang panahon ay gawin ang lahat ng kanilang makakaya para ibalik sa gawain ng Diyos ang kanilang ninakaw sa gawain niya. Make restitution and bring the Lord peace offerings. So hindi lang doon basta sa pagbabalik ng tithe, magbigay pa ng peace offerings. Pero ang sabi niya, let him take hold of my strength that he may make peace with me and he shall make peace with me. If you acknowledge that you have done wrong in misappropriating his goods and freely and fully repent, he will forgive your transgression. So kailangan pala na kilalanin natin ang ating pagkakamali, na kung sa mga nakalipas na panahon ay hindi natin nagampanan ng may katapatan yung ating duty sa Panginoon. Kailangan po hindi lang basta sabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. We need to make restitution. Kasi ang best example po na pinakita dito regarding sa pandaraya niya sa Panginoon ay si Zacchaeus. Sabi niya, I will restore 4 times. Now, it is not our duty na i-restore ng 4 times sa ngayon. Ano po? Kasi malamang hindi naman talaga natin kaya. But if we will be willing to give back to the Lord, I am sure that He is more than willing to give us the blessings that we need. God reads the covetous thought in every heart that purposes to withhold from Him.
those who are selfishly neglectful in paying their tithes and bringing their gifts and offerings to the treasury, God sees. The Lord Jehovah understands it all, as a book of remembrance is written before him of them that fear the Lord and that think upon his name. So there is a record kept of all who are appropriating to themselves the gifts which God entrusted to them to use for the salvation of souls. So nakasulat sa book of remembrance. Now, di ba ngayon nasa investigative judgment tayo? Anong gusto nating mabura? Yung kasalanan natin o yung pangalan natin? Choice pa rin naman natin po yun. So, why am I discussing this? Because sometimes we need to be reminded. Kapag nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos, nawawala din yung ating generosity at yung faithfulness sa pagbibigay sa kanyang gawain. But the Lord takes notice of it. Naka-record po yun. So unless na magkaroon tayo ng desire for restitution at gawin talaga natin, paano natin ma-expect yung blessing na hinihingi natin? How many times do we pray for gusto ko Panginoon ito, kailangan ko ito, kailangan ko yan? And sometimes, bakit hindi dumadating? Could it be because we have withheld from God in the past yung mga para sa gawain niya at sinarili natin? The promise to those who honor God with their substance still stands upon record on the sacred page. If the Lord's people had faithfully obeyed His direction, the promise would have been fulfilled to them. Very simple. God has promised, He will fulfill. Kapag hindi na fulfill ang promise, the problem is not with God, it is with His people. But when men disregard the claims of God plainly set before them, the Lord permits them to follow their own way and reap the fruit of their own doings. Bakit ako, Panginoon, nalugi dito? O baka may kasalanan ka. So let us search our own hearts. Did we in the list ay nag-imbot tayo na pinagdamutan natin ang Panginoon? Na yung para sa Kanya, hindi natin ibinigay. Whoever appropriates to his own use the portion that God has reserved is proving himself an unfaithful steward. He will lose not only that which he has withheld from God, but also that which was committed to him as his own. So ito yung kasabihan sa Tagalog, siyang naghahangad ng kagitna, isang salop ang nawala. Gusto mong mas dumami pa, pero mas marami tuloy yung nawala sa iyo. And there are some people during the time Sister White na nagpo-proclaim at nagki-claim na hindi na kailangang mag-tithe. So ang sabi niya, I understand that you're also proclaiming that we should not pay tithe. My brother, take off thy shoes from off thy feet, for the place whereon you are standing is holy ground. The Lord has spoken in regard to paying tithes. And he quoted yung Malakay. But while he pronounces a blessing upon those who bring in their tithes, he pronounces a curse upon those who withhold them. So very simple. Sumunod ka, may blessing. Sumuway ka, may sumpa. Very recently, panahon pa ni Sister White, I have direct light from the Lord upon this question, that many Seventh-day Adventists were robbing God in tithes and offerings. Ninanakawan ng mga Seventh-day Adventists ang Diyos sa ikapo at sa handog. And it was plainly revealed to me that Malachi has stated the case as it really is. Then how dare any man even think in his heart that a suggestion to withhold tithes and offerings is from the Lord? Where, my brother, have you stepped out of the path, or get your feet back in the straight path again? So, hindi po na bago ang sustenance ng gawain ng Diyos. Ito'y manggagaling pa rin sa tithes and offerings. Now, alam niyo po ba na sa Israel ay napaka-generous nila? Meron silang burnt offering. Ano itong burnt offering na to? Diba? Daily merong sakripisyong ginagawa sa templo, umaga at hapon. Saan galing yun? Wala namang mga alagang sariling tupa ang mga libita at pari. So it must come from the other 11 tribes. And imagine, daily yon. So sa isang taon, ilang tupa ang kailangan patayin?
Oh, times 2. Wala namang 800. 730. Pero iba pa yun dun sa may tinatawag na grain offering. Pag may ani, bibigyan ng offering. Peace offering. Sin offering. Iba pa pala yung trespass offering. May drink offering and heave offering. So, napakarami nilang bagay na ipinagkakaloob sa templo during sa time ng Old Testament. May iba pa yung tithe, iba pa yung offering. So, yung tithe kasi is required as 10%. Yung offering kasi is based on your generosity. Although may tinatawag silang second tithe na 10% din, and above that, meron pa ring ibinibigay na iba. So why is it? Maubusan naman sila. Now, let's go back again to the reality. Sinong may-ari ng lahat ng bagay? Di ba ang Panginoon? At sinabi ng Panginoon, kapag naging mapagbigay kayo, patuloy kayong pagkakalooban ng blessing. So when we trust God, based on what He said, magiging mabigat ba sa atin ang magbigay para sa gawain ng Diyos? Sometimes we try to withhold things kasi gagamitin dito sa ganito, gagamitin dito sa ganyan. That's why it's really important yung tinatawag ni Sister White na systematic benevolence. We need to decide for ourselves sa magkanong kinita ko o sa kung ano man ang kinita ko, itong percentage na ito ay sa ganito mapupunta. So automatically, the 10% will go to the tithe. You can say na another 10% para sa offering and another 5% o kung ano man para sa kung ano pa man ang gusto nyong gawin para sa gawain. And God has promised blessing to all who will do that. Makikita niyo yung example mamaya. Now, gaano kalaki yung dapat nating ibigay sa gawain? Sabi 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Now, I remember some churches would say, ay, compulsory to ah. Kailangan meron tayong offering, compulsory to. No. Hindi na siya offering. Hindi na siya out of generosity of the heart. It becomes compulsory, naging na siyang out of necessity. So hindi yung katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, when we give cheerfully. Na hindi mo iniisip na nawalan ka. Bagkus, ang iniisip mo, nakapagbigay ka. Now, among all the people of Israel, sino ang pinakinumend ni Christ sa pagbibigay ng offering? Diba? Sa Matthew 12:41-44, basahin natin, and Jesus sat over against the treasury, and behold how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. O, di ba? Libo-libo, milyon-milyon, kung ano man. Basta marami silang binibigay kasi mayaman sila. Pero may dumating na poor widow, and she threw in 2 mites which make a farthing. That would mean it is the minimum offering accepted in the temple. Pero bakit siya kinumend ni Jesus? Tinawag pa niya yung kanyang mga disciples. Sabi niya, verily I say that the widow had cast more in they cast into the treasury. Dalawang 2 mites lang yun. Sabihin na natin, 2 piso na lang yun. 2 piso lang naman, Panginoon, yung hinulog niya. Paano mong nasabing siyang nagbigay ng pinakamarami? So dito pala makikita kung ano ang ibig sabihin ng marami at kaunti sa paningin ng Panginoon. Sabi niya, for all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she have, even all her living. So the measure of little and much in the sight of God, in the sight of Christ, when we give, ay hindi yung amount, but rather the amount of sacrifice you are willing to give just to give. Bakit siya kinumend? Kasi yung mayayaman, nagbigay sila galing sa kayamanan nila. Pag uwi nila ng bahay, mayaman pa rin sila. So, kumbaga, kumurot lang sila doon sa kayamanan nila at ibinigay nila at pinakita nilang
Kami generous sa templo. Pero pagdating dun sa widow na nagtatago pa nga, siyempre hiyang-hiya, ito lang kasi bibigay ko eh. Pero ang sabi ng Panginoon, because she gave all that she had. Pag uwi niya sa bahay niya, wala na siya. So that is the commendation na ibinigay ng Panginoon because the sacrifice given by that poor woman was greater than anyone na nagbigay doon sa templo. So sometimes we feel embarrassed o nahihiya tayo. Ay, ito lang naman ang offering ko eh. Ba't ka mahihiya? Hindi yung dami ng offering o kuunti ng offering ang tinitingnan ng Panginoon, ano yung willingness mo na magbigay. And base doon sa willingness mo na magbigay, doon magbabase yung pagpapalang dadating sa iyo. Not maybe in monetary, but in some other means. Why? Because marami kang ang pera, lagi ka namang takot na baka kakidnapin. O, di ba? Pero kapag mahirap ka, kagaya natin dito, walang lock, wala ngang pinto. Ano kinakatakot natin? Pero try nyo, ganito kayo sa Maynila. Walang pintuan, nakakalat lang yung solar, yung laptop, yung cellphone. O, di ba? So there is a great difference kapag nasa Panginoon ka. Kasi, Panginoon, kung mawalan man ako, ang mahalaga sa akin, I was able to give for the cause. At bahala ka na sa akin. This is the trust that the woman gave to God. Mawalan man ako, sige lang. Alam niyo po kung bakit mas maraming mahirap ang madaling magbigay sa kapwa mahirap? Because alam nila yung feeling ng pagiging mahirap. At ako'y nalulungkot sa mga taong kapag nag-grocery ay tambak-tambak, pero pag pupunta sa palengke, binabarat yung mga nagtitinda. Na-try niyo po bang magtinda ng gulay at prutas? Parang sabihan, bakit mo nakita dyan? Try niyo. Pag nabulukan ka, buti kung yung lahat ng paninda mo nabibili, hindi po. Meron at meron talagang nabubulok at mawawalan. So, kailangan makompute mo yung losses nun. And lalo na yung may hirap na may kaunting tinda lang sa bangketa. Tapos, tatawaran mo pa ng sagad-sagaran na para bang halos gusto mo ibigay na sa'yo. Actually, yun nakikita rin ng Panginoon yun. Diba? Kakain sa restaurant, may tip pa dun sa mga mamahaling restaurant. Pero pag dun sa mga nagtitinda sa paligid, kukuriputan. Now, another illustration. Nakita niyo po, kanina pinakita ko lang yung kinomend ng Panginoon yung balo, pero hindi sinabi ano yung nangyari sa kanya. So here's another widow na dumating sa punto na walang-wala na siya. Ito na ang huli. Ha? Kung ilalagay natin yung ating sarili sa kalagayan nitong balong ito na yung huling kain namin ng anak ko. Tapos biglang dumating si Elijah. Sabi ni Elijah, gawan mo muna ako ng tinapay. Tapos mong gumawa, gawan mo din yung anak mo. So, in that sense, inuutosan mo akong gawan kita na huli na nga ito. Pero anong sabi ni Elijah? For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day the Lord sendeth rain upon the earth. Ano, imagine? Nagtatagutom na sa lahat sa paligid mo. Ikaw, meron kang maliit na pitchil at lagayan ng flour na tuwing kuha mo may laman. And she went indeed according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. The barrel of meal was wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which is spake by Elijah. So very simple, ano? Kaya parang gustong sabihin na sana may power lahat ng mga manggagawang ganyan. Para pag nakikain sa amin, hindi na rin kami mauubusan. Malay nyo, di ba? Ibigay ng Panginoon yan kasi sa huling araw magiging katulad ni Elijah ang mga manggagawa. So, the point is, when God has said
All we have to do is obey. Don't question why. Paano ka makakaproduce ng flour saka oil na wala naman ikaw pinagkukunan? Eh basta ang sabi, gawin ko daw ito. So ginawa niya and she reaped the blessing. May oras pa ba tayo? Okay, may 15 minutes pa. Now, there's another illustration. There's a businessman and a poor man. Nakita ng businessman yung isang taong mahirap. Ang sabi niya, nako, kawawa naman itong taong ito. Sige, bibigyan kita ng negosyo. Magtatay tayo ng negosyo, ako ang mamumuhunan, ikaw ang magbantay doon sa negosyo, pero pagdating sa oras ng kitaan, 90% ng kita sa'yo, 10% sa akin. Tingin niyo po, sino man ang ofera ng ganong klaseng kitaan ngayon, igagrab yung opportunity? Sa mga nakaranas magnegosyo at may nangapital sa yung ganon, o 90% ng kita sa'yo, 10 lang sa akin, hindi ba igagrab mo yung opportunity na yun? Hindi ikaw ang may risk ng pera, pero yung kita, mas malaki sa'yo. So, nagnegosyo yung tao, and they prospered. And there came a time, pumunta na yung financer. Kukunin ko na yung aking portion ng ating kita na 10%. Sabi ng tao, hindi ka naman naghirap pa. Ako naman ang nagpakapagod. Ako ang nagtrabaho, tapos kukuha ka ng 10%. So, what would you call that kind of person? Let's put it in reality. God is the financer. Tayo yung mahirap na binigyan ng kanyang kapital. And then, God is requiring us to return to Him His due. And we will say, hindi, Panginoon, ako ang nagpagod nito. Hindi ko sa ito ibabalik. And sometimes, we even act more than this guy. Kasi meron pang mas malala dito. Naalala niyo ito? Yung parable of the husbandman, na sila yung mga tenant, taga-alaga lang ng ubasan. Nung kukunin na nung may-ari yung kita, pinadala niya yung kanyang tauhan, binugbog nila. Ilang beses pinadalhan, binugbog. Sabi nung may-ari, sige nga, yung anak ko na lang ipapadala ko. Sigurado igagalang nila yun. Aba nung nakita nila yung anak ng may-ari, ito yung may-ari, patayin natin kasi pag namatay siya, wala nang tagapagman. So while we may be like the poor man na binigyan ng offer ng businessman, but the Jews, sobrang lupit na ang ginawa nila. And could it be possible na kung tayo nasa panahon yun, gagawin din natin yung ginawa ng mga Hudyo? Na hindi malabong mangyari na gawin natin yun kung sa ngayon, hindi tayo nagiging tapat doon sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos. We are withholding from God what He owns, and we are registered as robbers in the books of heaven. Now, this is an illustration regarding sa gusto mo bang tumanggap ng pagpapala ng Diyos? There is a law called the law of, ano nga ito? Hindi. Pakinggan natin kung anong law ito. If I drop one of these, Sorry. one comes back. If I drop two, Balik po natin kasi hindi nakashare ang aking sound. Ano ba mag-share ng sound? Saan yun? We heard it. We heard it. Narinig nyo? Okay. So, balik natin. Kala ko hindi niya narinig. Let's play again. see there's 5 balls there. Well, look, if I drop one of these, one comes back. If I drop two, two comes. Let's suppose I drop 3. Will I just knock the 2? No. If I drop 3, can I get 3 back? Now, if I drop 4, see,
That is a law. Energy out, energy back. And it's equal and opposite. You get the same back as you put out. The law of cause and effect. If you're not happy with what you're getting, you better focus on what you're giving. So, very simple yung kanyang message. The law of cause and effect. Now, sa networking dati, ang lagi namin sinasabi, if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Gusto mong merong magbago sa nakukuha mo? Baguhin mo yung ginagawa mo. Kasi kung yung ginagawa mo ay paulit-ulit lang, anong ini-expect mo na bagong mangyari sa'yo? So sa law of cause and effect, ang sabi niya, kung anong binigay mo, yun din ang babalik sa'yo. So how many of us are expecting blessings from God? But actually, even we are not giving back to God. Nakita niyo kung gaano ka-generous ang Diyos. Sabi nga niya, He gives sunshine in the rain to the evil and the good. Kahit hindi natin siya kinikilala, kahit hindi natin binibigay yung narapat sa Kanya, God still gives us the blessing. So, the point is, ibigay man natin ang lahat sa Diyos, kahit pa yung buhay natin, we can never outgive God. And we give back because of these reasons. Not because we are being compelled. Ay, obligasyon ko kasi ito, kaya ibibigay ko sa Diyos. Now, here are reasons why we need to give back to God. The first thing is, it provides for God's house. May pondo yung gawain ng Diyos. But more than that, when we give back to God, it tells God that I trust Him. Nasabi ng Diyos, ibigay mo kami yung para sa akin at akong bahala sa iyo. So nagtitiwala ako, natutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. And the third thing is, it creates a margin of my life for God to fill. Now imagine a glass full. Pwede mo pa ba siyang punuan? Di ba mag-overflow, masasayang lang? So para hindi masayang, kailangan magbawas ka para malagyan ka ulit. And it reminds me that I am not my source. That we are dependent on Him. Because some people would think, dahil sa akin ito, hindi. Lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Stewards lang tayo eh. And this one is very good reason to give. It connects my money for a kingdom purpose. Nagkakaroon ng magandang patutunguhan yung perang ibinigay mo sa Panginoon. And then, it gives my job eternal significance. Kaya nga po, hindi naman tayo pinagre-resign agad sa ating mga trabaho as long as pwede mong gamitin yung trabaho mo para makapagpasulong ng gawain ng Diyos. So bakit mo ginagawa ang pagkakarpintero? Kasi kailangan kong kumita ng pera para makapagbigay ako. So gagalingan ko itong trabaho kong ito, because of this, kikita ako ng pera, and pag kumita ako ng pera, makakapagbigay ako sa gawain ng Diyos. So hindi ka magiging tamad sa trabaho mo kasi may purpose yung trabaho mo. Kaya ako ginagawang trabahong ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So very clear yung sabi ng Bible, di ba? Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all for the glory of God. So ano man yung ginagawa mo, kapag ginagawa mo siya para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi ka magdadalawang isip na ibalik sa Diyos yung para sa Kanya. Kaya ka nga nagtatrabaho kasi gusto mong tumulong sa gawain ng Diyos. Yet how many of us ang nagsasabi na, ay sige, magtatrabaho ako at susuporta ako sa gawain. Pero nung may trabaho na, wala nang ibinigay. Hindi na naalala ang gawain ng Diyos. Bakit? Marami kasi akong responsibilidad eh. Kailangan ko kasi ng ganito, meron akong bills, meron akong... You see? When we do not give back to God, we are saying God is not faithful on His promise. And take note, kapag yung pera natin ay napunta sa gawain ng Diyos, yung pera mo naging binhi ng katotohanan na makakarating sa iba't ibang tao. And also it breaks greed and self-reliance of my heart. Ano bang nagpi-prevent sa atin magbigay? Kasi gusto nating makakuha. Diba? Ang tao kasi, it's more on getting and getting and getting. But most importantly, when we give back to God,
especially in our tithes and offerings, we proclaim to all the world that God is first in my life, na wala akong idol. Na hindi ko sasabihin na, kasi magugutom yung anak ko, Panginoon, kaya kinuha ko muna yung tithe, pinambili ko ng bigas. Wala ka bang tiwala na yung Diyos ay magbibigay sa'yo? Hindi mo ba na-realize na ikakamatay na nung widow sa nung kanyang anak? Kasi huling kain na. Sipin mo, huling kain mo na, hihingin pa nitong lalaking ito. Pero ginawa niya. And look what happened. Now, we are being tested dun sa maliit na bagay na meron tayo. Because God is testing kung pwede ba tayong pagkatiwalaan ng malaki. And sometimes people are jealous. Bakit siya malaki yung responsibilidad niya? Bakit ako maliit lang? Clearly, pag maliit pang responsibilidad mo, ibig sabihin, yun pa lang yung kapasidad mo. Pero magpakatapat ka sa maliit na responsibilidad, one day, lalaki yung responsibilidad na meron ka. And it all boils down to gaano tayo nagtitiwala sa Diyos. Gaano natin kinikilala na yung meron tayo ay hindi sa atin kung hindi sa Kanya. Kaya sabi sa Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Now, I am not giving this study because I am accusing anyone of being unfaithful. But I am just reminding everyone that God has placed for us this path. Isang daan patungo sa pagpapala, isang daan patungo sa sumpa. Nakikiusap na ang Diyos Piliin mo ang buhay para mabuhay ka at ang iyong binhi. So imagine if the woman, if the widow of Zarephath did not choose to obey kung ano yung sinabi ni Elijah. Sigurado patay na siya. Kasi last meal na nila yon. But because of obedience to God, she was able to live during the whole famine. Mga kapatid, let us all search our hearts. Did we in any way withhold from God what is due to Him? If that is the case, we are commanded to bring restitution. Ibalik natin ang para sa Diyos. And God will bless us. Kasi baka yun yung problema kung bakit hindi tayo pinagpapala. Ang tagal na nating nananalangin ng pagpapala, hindi dumadating. Bakit? Kailan ba tayo naging tapat sa pagbibigay ng ikapu at handog? Kapag may kailangan tayo, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Pag may kailangan ng iba, ayaw nating magbigay. Tulungan natin ang ating sarili. Tayo lang din naman ang makakapag-decide. Tayo lang din ang nakakakilala at nakakaalam kung tapat tayo o hindi. But eventually, God knows kung ano yung ginawa natin and it is being recorded. So again, ang pakiusap ng Panginoon, choose life that both thou and thy seed may live. Pagpalain po tayo at happy Sabbath sa ating lahat.